Isang malaganap na pahayagan sa Maynila ang naglathala tungkol sa pista ng San Diego. Ganito ang pinakahalaw na balita sa pahayagan. Walang makatutulad sa karingalan ng pista ng San Diego na pinamamahalaan ng mga paring Pransiskano. Nakaragdag pa ang pagdalo ni na Padre Hernando de la Sibilla ng mga mayamang Kastilang naninirahan sa lalawigan at ang mga kilala at litaw na mga kakinuuhan sa Maynila. Itinayo sa liwasan ng bayan ng isang malaking entablado at nagpalabas ng dulang ginampanan ng mga Kastilang artista. Ang mga praile at mga Kastilang nasa kumbento ay hinandugan ng Hermana Mayor ng isang masaganang hapunan. Nang matapos ito, si Kapitan Tiago naman ang naghandog ng pagkain at pampalamig. Kabilang sa kanyang mga panauhin sina Padre Bernardo Salvi, Padre Damaso Verdolagas, Padre Sibilla, ang banal na kura sa Tanauan at mga kilalang Kastila. Napakaringal na handa, sagana sa alak na kaugalian ng bantog na masalapi. Nagkapalad din kaming humanga sa napakaganda at mayamang anak na may angking talino sa sining ng musika at mahusay na pagtugtog ng piano. Tinugtog niya ang musikang Aleman at Italyano. Nakapanghihinayang ang dakilang binibini sapagkat hindi nalalaman ng lipunan ang angking talino niya sa pagtugtog. Nagsipanood din ang mga Kastila at ilustrado ng dula at hinangaan nila ang mga bantog na artista. Nagsipanood din ang mga Kastila at ilustrado ng dula at hinangaan nila ang mga bantog na artistang sina Ratia, Carbajal at Fernandez. Ngunit ang mga marunong lamang ng Kastila ang nakaunawa. Ang mga Indio, lalo na ang kapitan na hindi nakaunawa ng Kastila ay nasihan na lang sa komedyang Tagalog. Kinabukasan ng ika-11 ng umaga isinimulan ang prosesyon ng Birhen de la Paz. Iniligid sa simbahan ang prosesyon. Kasama rito ang karong pilak ni na Santo Domingo, San Diego at Birhen de la Paz. Sinimulan ang misa kantada nang matapos ang prosesyon sa saliw ng orkestra at awit ng mga artista. Ang nagsermon ay si Padre Manuel Martin, isang Agustinong mahusay manalita. Kapansin-pansin ang hindi pagdalo ng tanyag na binatang si Ginoong Ibarra na alam ng lahat na mangunguna bukas sa pagbasbas sa unang batong bahay paaralan na kanyang ipinatayo. Sa buong maghapoy hindi namataan si Ginoong Ibarra dahil daw may kaunting karamdaman. Bukang bibig ng mga tao ang kanyang pangalan at may kasama pampapuri na tiyak na pagmamalaki ng mga tunay na Kastila na hindi maaaring ipagkaila kahit na ang ating dugo ay maging magkahalo. Dumating ang kinahapunan ang alkalde ng lalawigan na anyayahan siya upang maging panauhin sa paglalagay ng unang bato ng bahay paaralan. Magkakaroon ng maringal na prosesyon sa gabi. Nakabibingi ang mga putok ng bomba. Antok na ako. Si Luis Chiquito ay tumanggap ng sulat sa kanyang kaibigang si Martin Aristorenas. Inaniyan siyang makipamista sa San Diego upang makaharap ang mga batikang tahur. Kabilang dito sina Kapitan Tiago, Kapitan Joaquin, Cabezang Manuel, Padre Damaso at ang konsul. Si Crisostomo Ibarra naman ay tumanggap ng sulat na dala ni Andeng. Sulat na galing kay Maria Clara na nagsasaad na ilang araw na silang hindi nagkikita at ipinagdarasal niya na gumaling ito sa sakit. Sinabi rin niya na kinausap niya ang kanyang ama para dalawin si Ibarra. Inaniyahan din ni Maria Clara na dalawin siya para makadalo siya sa paglagay ng unang bato sa eskwela. Maagang pumasok sa mga lansangan ang mga musiko, kapistahan ng araw na ito kaya inaasahan lalong mag-iibayo ang kasiyahan. Inilabas ng mga mamamayan ng pinakasapin ng kanilang baul at ginamit ang kanilang mga alahas. Ang mga tahur at mga kilalang manunugal ay nagsuot ng magandang kamisa chino. Naging kapansin-pansin ng araw na iyon si Piloso Potasio. Siya lamang ang hindi nagpalit ng kasuotan.
Di magkamayaw ang maraming tao sa harap ng simbahan. Sa harapan ng simbahan ay may isang nakatigil na banda ng musiko. Ang isa ay naghahatid sa mga punong bayan, samantalang ang isa ay lumilibot sa buong kabayanan. 2:30 nang simulan ang prosesyon. Ito'y idinaan sa ilalim ng tolda at inilawan ng matatandang dalagang kasapi sa kapatiran ni San Francisco. Natatangi ang karo ni San Diego de Alcala na sinusundan ng kay San Francisco at ang Birheng de la Paz. Ang ikinaiiba lamang na prosesyong ito ay si Padre Salvi ang nasa ilalim ng palio sa halip ni si Padre Sibilia. Tumigil ang karong sinusundan ng palyo nang matapat sa bahay ni Kapitan Tiago. Nakadungaw sa bintana ang alkalde, si Kapitan Tiago, si Maria Clara, si Ibarra at ilan pang Kastila. Walang anumang tiningnan sila ni Padre Salvi. Punong-puno ng tao ang simbahan. Nagtutulakan ang bawat isa at sumisiksik upang makalapit sa agwa bendita. Napakainit sa loob ng simbahan, hindi ka halos makahinga sa masangsang na amoy mula sa katawan ng mga taong pinapawisan. Kailangan marinig nila ang sermon sapagkat 250 piso ang ibabayad ng bayan doon. Nasa isang sulok si Ibarra samantalang si Maria Clara ay nasa isang reserbadong upuang malapit sa altar mayor. Nakaupo si Kapitan Tiago sa hanay ng mga makapangyarihan. Dumating ang alkaldeng kaalakbay ang buo niyang kagawad sa simbahan. Ang alkalde ay nakagala, may banda ni Carlos III at nakasabit ang 5 medalyang pangkarangalan. Nagsimula ang misa. Tumayo ang lahat nang marinig ang kuliling ng kampanilya at awit ng koro. Dumating din ang pinakahihintay ng lahat, ang sermon ni Padre Damaso. Pumasok si Padre Damaso, nakasunod ang isang prailing may hawak na kwaderno. Nang nasa pulpito na siya, inilibot niya ang kanyang paningin. Isang kindat ang inuukol niya kay Ibarra. Isang palibak na tingin naman ang inukol niya kay Padre Martin na nagsermon kahapon. Nagsimula ng maghikap si Kapitan Tiago at ang iba pang nakikinig. Ang sermon sa Tagalog ay hindi gaanong pinaghirapan ng paring isulat. Di tulad ng Kastila, pinakasan sa panlalait sa mga Indio at pagpuri sa mga Pransiskano ang sermon. Tinuligsa ni Padre Damaso ang kalakaran ng panahon, ang unti-unting pagkawala ng paggalang at ang paglayo ng kalooban sa relihiyon. Ang mga parunggit na ito ay binatid ni Ibarra na patungkol sa kanya. Sa kabila ng pagsigaw at pagkumpas ni Padre Damaso, marami pa rin ang nakatulog. Ang katahimikan ay ginambalan ng sigaw ni Manang Puti, isang lalaki ang nabuwal sa ibabaw niya dahil nakatulog sa sermon. Samantalang nagpatuloy ang misa ay may taong lumapit at bumulong kay Ibarra. Mag-iingat kayo sa araw ng paghuhugos ng unang bato ng paaralan at huwag lalayo sa kura. Huwag kayong lulusong sa hukay sapagkat nasa panganib ang Itinayo ng lalaking madilaw ang kasangkapang nasa ibabaw ng hukay at paghuhugusan ng malaking bato. Ito ay isang malaking kalo, isang makinaryang ginagamit sa pagtaas at pagbaba ng mabibigat na bagay. Humanga ang mga manonood pati si Senyor Juan sa taong madilaw. Isang mahiwagang ngiti ang gumuhit sa labi ng taong madilaw. Sa kabilang banda, nakahanda naman sa mga kiosko ang masarap na agahan. May dulang na puno ng mga matamis at tubig. Dumating na ang banda ng musiko na pinangungunahan ng maraming bata at matanda. Dumalo si Elias. Hindi siya makilala sa anyong taga-bukid. Lumapit siya sa tabi na magpapakilos sa kalo nang malapit sa hukay. Sinimulan ang pagdiriwang. Nangakapaligid ang mga tao, nagmamasid sa monasilong nagwiwisit ng bendita.
at kay Padre Salvi na bumabasa sa mahina at nanginginig na tinig. Lahat ng kasulatan, medalya at iba pa'y isinilid sa kahong kristal, ipinaloob sa bumbong at inihinang na mabuti. Nanaog ang eskribano na dala ang bumbong na tingga at marahang inilagay sa ukang bato. Kinuha ni Ibarra ang isang kutsarang pilak na pampalitada at iniabot sa alkalde. Napilitang bumaba si Ibarra. Ang dala niya ay isang kutsarang bakal. Nakatanaw sa kanya si Elias, gayon din ang taong madilaw. Ipinako ni Elias ang kanyang tanaw sa kamay ng taong madilaw. Isang malakas na ugong ang biglang narinig. Pumalo ang batong nakakabit sa kalo sa salagunting na kawayan. Bumagsak sa lupa ang buong makinarya. Nagsisigaw ang tumakbo ang mga tao. Nagdilim sa alikabok ang buong paligid. Nakita si Ibarra na nakatayo sa gitna, sa pagitan ng torno at batong buhay, at hawak pa rin ang kutsara. Sa paanan niya naroroon ang bangkay ng taong madilaw na natabunan. Tumutol si Ibarra, pinanagutan niya ang pansamantalang kalayaan ng maestro de obras, sapagkat hindi pa natitiyak ang pagkakasala nito. Pagkatapos usisain ang kalagayan ni Maria Clara ay umuwi na siya upang palitan ang narumihang damit.